see forever in your eyes. You're everything to me, darling. I can't believe we made it here. Now I promise you will love you forever. Will love you forever. Forever. You and I will be together. I see forever in your smile. Come what may, I promise to love you every day. Your heart beats mine. Ate Jeka, this is for you. Marge! Yes, meron siya. Jean, syempre. Ate Aps. Thank you. Si Ana. Si Sai. Yes. Sino si Jay? Ay, Sarah. Si Princess the Bride. Sino to? Charot. Si Ate Mian. Walang pangalan. This is for you. Open nyo na. Open nyo na. Huwag kayong mabibigla. 2, 3. Oh, di ba? Nag-aano kasi kayo eh. Tignan nyo yun. Tignan nyo. Tignan nyo pa. Tignan nyo pa. Tignan nyo pa. Bini, ako si Bini, ano? Your favorite color than my letter, syempre. Yes. Thank you. It's a... Ang dami naman ito, Dis. Welcome, Sizikwa. Kamsahamnida. Welcome. Plastic! Ang kabugera, banda ko inalampa, di magpapatinag sa sasabihin ng iba. Budots! Jorn. Masaya daw. Uy. Jeron. Si Eman. Eman. Ano si Eman? Ayun. Joseph. Joseph. Yeah. Ang init. Up.
Adrian. Cyrus. Uy, ano to? Jerby. Yes. Si Jubel, si Jubel. Si Jobel. Ito. Yun. Ito naman kay Bestman. Paul. Kaya rin, hindi ko alam, pero alam ko na to eh. Pakita mo. Open. Ay, baka nabuksan. Open daw. Ano kaya? Oy, pakita mo kaya Paul. Wow. Wait lang. Kailangan nila ito makita, boy. Bossing! Ito yun. Ito talaga yun. Tago mo na. Wow. Kasi pakita mo, tas kayo ha. Ano yan sir? Oo. Oh, ano na daw, tara daw. Black Panther. Black Panther. Wow. Knock man. Who's there man? Bluetooth man. Bluetooth who? You're what I do with a big partner. Wiggle. Bluetooth. Nabubulol pa po. Knock. Bluetooth na naman man. Oops, meron tayong expected man. Merry Christmas! Ho! Ano yan? Babasahin yung ano? Wow. Happy birthday, Merry Christmas, and Happy New Year. Pasensya ka na sa munting regalo ko, naway magustuhan mo ito. Can't wait to see you, Daddy. I love you. Your wife, Gladys. Oh, daddy na. Buksan ko ba? Uy, naka-Shopee. Parcel. Mayang pula. Fragile. Unboxing video. Pag nire-return mo. Uy. Uy, kaon. Uy, Bon. Uy, Wow! Useful. Uy, legit pa. Uy, dalaglag. Pareho. Mamaya paras kaliwa eh. Ayun nga eh, mamaya pares ka lang mga pre. Uy, putik. Sukat nga. New school, man. Legit. Check. Amoy. Amoy. Ay, wag. Sorry. Meron DT. Uy, man. Oo nga. Legit. Legit. Guys, legit. Wag na. Ayun na, okay na. To my wife, thank you. Ano ba ito? Sabi mo pre? Speechless. Pero gusto ko yung regalo niya. And thank you. Mamaya ka sa akin. Ay. Sorry. Ayan na yung favorite Ayan na yung favorite nyo, plastikan. Saan naman ako? Ay, ang gaganda nyo! Plastic ah. Sagad na. Todo na yun, hindi na kaya.
Makal gumawa nito. Ano yan? Charis. Mapunta yan mamaya. Alam mo na. Ay, ano, dali, ito na yung time nyo para magkwentuhan. Ito na nga mga sis. Kasi nga, di ba yung Ay, talaga, hindi ko talaga kinakaya yung mga... Ano? Hello? Uy, ano yun? Uy! Ah! Ay, alam, may message sa loob. Ano kaya regalo niya? Ay! Wala pa! Lilipad yan, lilipad! Wait lang. Na-excite. Sumobra yung plastika natin. Tinodo ko na yung acting ko. Si Jory nagpapaypay. Sis! Hello! Ala, gusto ko to! Gamitin na agad. Letter muna, letter. Diyos ko! Hello, Mami! Mami! Sarap na, Mami. Ito po pala yung gift ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Ikaw din nag-suggest yan eh. This gift represents our memories. Dito natin ilalagay ang bubuin nating memories bilang mag-asawa. Gaya ng sabi ng Instax, Fujifilm, don't just take, give. Sabi? Don't just take, give. Bibigay ko sa'yo lahat sa abot ng aking makakaya. At nakasupport lang ako sa'yo lagi. I love you, Mami. Love you too. Ready na si baby. God. Paano to? Cherries. Ay, merong picture. Saglit lang. Oh! Bakit? Photocard! May nakita ko May photocard. Official photocard. 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 Galing sa model. Si Jong overcook. Tawag na muna kasi makita dyan na lang. Guwapo mo naman, be! Magiging asawa mo yan. Paano pa nag... Ano pa? Okay na po. Ay, salamat sa iyo. Salamat, Shopee. Thank you. Thank you, Daddy. Magagamit natin to. Installment yan, 6 Hulugan. Hulugan. Naka-SPay. Pay later. Ako pala magbabayad. Pay later yan. Yay! Hey! Yung yay, parang gano'n. 1, 2, 3, go. Pangit. Ashim. I love you na. Lagi ito ma. I love you, anak. Magpakarami kayo. Si Ma. Baka may gusto kayong yung tip para maging tawag dito. Maging maganda ang takbo sa kanyang Oh, message konti. Oo. Maging malawakan yung pangunawa ng bawat isa sa inyo. Maging masaya kayo palagi.
gawin yung sentro si God sa buhay nyo para makabuo kayo ng isang sayang pamilya. Okay. Sige, yun na yung sinabi niya. Parehas na. Ikaw, kahit isa Okay na yun. Usap. Alam mo, kasi ganito yun. Wala yung suspender ni ano. Hindi mo kailangan Ganito yung mukha. Wala Meron. Hindi ko mahanap. Sabi niya sa akin lang sa itim daw. Wala, hinanap na namin Paano? lahat doon, lahat Ba't na naka-smile nabak. ka? Yung kay Paul nga, binibigay na wala pa rin eh. Kasya ba yung Botay may lang huli mo? nakita eh. Naka-smile. Bakit Pagmamali mo mukha nyo, kakasal ka na. Iwan daw yung pera. Okay, one more. Ulit natin si Pride. Hawak sa bulaklak. Bloody, yan. 3, 2, 1. Heads closer. Okay, tingin kay Close mo na. Pride. Tingin kay Pride. Ay, ang Pride, tingin ka sa kabila. Magkabilaan to. Tingin sa kabilaan. Yan. Tingin kay Mami. Isang Maki lang po. Sa Maki. 3, 2, 1. Maki. Pinakiyan ko. Nakamatang ko. Huwag ka na. Waki lang may hindi yung tataas yung paa mo. Tatalon eh. Steady lang po, steady. Jump. Nyok, tignan mo Nyok. Nyok, tignan mo dun oh. Aswang. Okay, harap po kayo kay Bride. Harap kayo kay Bride. Mother, baka may gusto ka sabihin. Ano po masasabi nyo ngayon mag-aasawa na siya? Ano yung mga dapat nilang gawin? Ano na? Maging mabuti asawa ka sa yung mapapangasawa. Maging mabuting asawa ka sa yung mapapangasawa. Wala. Ikaw naman. Haba yan. Okay lang, Hindi, wala pa. Dahil nabilisan mo. Naka-record na yan. Anak, Ah. Ganito ba kalamig? ganito ba kalamig? Hindi, ako ay nagpapasalamat sa iyo na kung saan ngayon ay ikaw ay ano na sa panibagong journey ng buhay mo at dalangin ko na maging masaya ka at ang aking suporta ay laging nasa inyong mag-asawa. Thank you. Ayun. Salamat sa... Ay, biyak agad mo. Pawis. Huwag ka na umiyak. Pawis. Ito lang sasabihin. Thank you, Ma, sa pagpapalaki sa akin bilang maganda. Charis po yung maganda. Thank you din pa sa pag-iintindi at pag-aasikaso. Na-appreciate ko po kayong dalawa. I love you. Salamat. Isang group heart. 1, 2, 3. Kaya pa lang po ng solo. Mami, dito ka lang po saglit. Diyan lang po kayo, sir. Yan, kayo po dalawa ni Bride. Hug si Bride. Hug po. Yan. Isang kiss ulit sa noo. 3, 2, 1. Taas eh. Manharap ka sa alonte. Sa noo pa. Yan. Okay po. Isang waki naman. Sa waki. 3, 2, 1. Si Mami naman po. Huwag mo nang itaas yung kapaa mo, ha? Ito ka lang, sige lang. Mahal po. 3, 2, 1. Hug po natin si Bride, Mami. 3, 2, 1.
One more. Alright, isang waki. 3, 2, 1. Okay, mga kapatid po. Mga kapatid. Kapatid naman daw. Look, dito ka. Mas close kayo niyan eh. Mas close kayo yan. Ito na. Baka babalikin tayo. Kabila. Sige lang. Napasok ka dyan, nyo? Dumikit ka lang. Dumikit ka lang, umano. Hindi, Okay lang yan, okay lang yan. Pukin ka niyan. 3, 2, 1. One more. Heads closer pa. Yan. And waki guys. 3, 2, 1, waki. Kaya mo daw na lang One. Okay, one more. Heads closer pa kay Bride. 3, 2, 1. And hug po natin si Bride. Hug. Yan. And waki po. Waki, Nay. Okay. Nay, ano yan? Okay na. Okay na po. You there? Ay! Dinig mo ako? I'm here. Pwede magsalita, sir, ha? Kalubingon. Ganda Apo mo. naman. Ay! Magyak. Ba't ka nanginginig? Ganda naman. Ayado ka lang. Gwapo mo. Bakit? Ikaw ba si Park Seo-joon? Di kasi bago, di kasi pwede yung ano eh. Brush up eh. Ba't nanginginig ka? Hindi naman. Kalma ka lang. Kalma. Ako lang to. Ganda mo naman. Ano? Eto na. Ah. This is it.
idahati mo. Ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Nuknukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Nuknukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Can we all give God a hand of praise? Hallelujah. Pwede po ba natin isa pang minsan pang ibigay sa Panginoon yung pinakamalakas na palakpak? The praises that the Lord deserves this afternoon. Hallelujah. Lord, right now, Lord, we are here, Panginoon, for this wonderful day that you have created and bestowed in each and every one of us. And Father God, Lord, as we witness, Panginoon, this union, Panginoon, of Gladys and Michael, Panginoon, Lord, thank you so much for this wonderful opportunity, Panginoon, and blessing. And Father God, as you commanded us, Panginoon, the greatest command is, Lord, is to love. And Father, salamat, Panginoon, because, Lord, we know that love is in each and every one of us. And Father God, Lord, as we enter, as we open this ceremony, Panginoon, of this wonderful union, Panginoon, of this wonderful people, Panginoon, maraming salamat. And Father, to you, Panginoon, we offer, Lord, this day. Salamat, Panginoon, and Father God, patuloy, Lord, na kayo na po ang aming maging facilitator and guide, Panginoon, this afternoon. Salamat po sa buhay po ni Gladys and Waj. And Panginoon, patuloy, Lord, na we are going to offer, Lord, the life, Panginoon, of this couple, Panginoon, to you and to you alone. And Father, we are just going to enjoy, Panginoon, this faithful day that you have, Panginoon, bestowed in each and every one of us, Panginoon. And Father, to you we bring back all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Let us all say, Amen. Let us remain standing for the declaration of the purpose why we are gathering at this moment. Dearly beloved, we are all gathered here in the presence of God and of His people to join Michael Wahe and Gladys Cervantes in the holy state of matrimony. Marriage is an honorable state instituted by God. It signifies the sacred union that is between Christ and His church, which Christ adorned and sanctioned with His holy presence. Christ wrought His first miracle during the wedding in Cana of Galilee. He commends marriage in Scripture as honorable. Therefore, no one should in any way enter into lightly or unadvisedly, but reverently, discreetly, soberly, and in the fear of God, considering the reasons of which marriage was ordained. God ordained marriage for the mutual company, help, and comfort of man and woman, both in prosperity, adversity, into the holy state. Michael Wahe and Gladys Cervantes now to be one. At this point in time, allow me
to recognize or to give an opportunity. Kung meron mang dito na gustong magbigay ng kanyang enough evidence or enough reasons para hindi matuloy ang kasalang ito, binibigyan ko ng pagkakataon. Ulitin ko po, if you have enough evidence and enough reasons para hindi matuloy ang kasalang ito, you will allow to speak. But, kung wala pong sapat na ebidensya at dahilan o sapat na dahilan, you may rest your peace forever. Meaning to say, you have to be silent. Is there anyone here? Sabi ni Gladys, wala. Let me continue. And allow me to be recognized, and I call the father of the bride, Brother Rico Cervantes. Kayo po ba ang nagbibigay pahintulot para si Gladys ay maikasal kay Michael? Kayo po ba? Opo po. Parang nanginginig pa. Ibig pong sabihin, pinagtitibay ang pagtitipong ito sapagkat meron pong pahintulot ng ama o ng kanyang mga magulang. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. At tayo po ay makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. Let us now proceed to the declaration to Mary. Pwede ho bang makahingi ulit? Ito na pala, sorry. Okay. Okay. So let us now proceed. Everyone, please. Let us all witness this very special day, lalo na po kay Michael at saka kay Gladys. At alam ko po kayo lahat ay natutuwa at namamangha sa kabutihan at kalooban ng ating Panginoon. Michael Wahe, will you have Gladys Cervantes to be your wedded wife, to live together according to the law of God in the holy state of matrimony? Will you love her, comfort her, honor and keep her in sickness and health, and forsaking all others, keep yourself only to her, so long as you both shall live? Opo, Pastor. May confidence Sabi ni Gladys, yun no? Now, let us proceed to the bride. Gladys Cervantes, will you have Michael Wahe to be your wedded husband, to live together according to the law of God in the holy state of matrimony? Will you love him, comfort him, honor, and keep him in sickness, in health, and forsaking all others, keep yourself only to him, so long as you both shall live? Yes, I do. Pinag-isipan pa mabuti. Sige ho, pwede ba nating palapakan ang dalawang itong pinagpala sa oras at araw na ito? Let us pray. Father God in heaven, thank you so much for this wonderful day. Salamat, Panginoon, lahat po ay nakarating ng ligtas, payapa, at may kagalakan. Lord, kami pong lahat ay nagagalak because you are the one who instituted marriage. You are the author, and therefore, salamat po sa inyong habagbiyaya. At Lord God, kaming lahat ay witness kung paano ikaw ang magbabasbas, yung pagpapala, you will release your blessing sa kanilang mga buhay sa araw na ito. From this time forth, and in the coming days, makikita po namin kung paano nyo sila pagpapalain. Lord God, manatili po ang pagsamba, manatili po ang parangal para sa inyo, at ang bawat isa ay ma-enjoy po namin. Let there be the spirit of fellowshipping with one another, and especially love with one another, because ang pag-ibig na naghahari sa puso ni Michael at saka ni Gladys ay patuloy na manonoris, Panginoon. Salamat po. We just entrust to you everything, Father. In the name of Jesus, this we pray. Everybody say, Amen. Sige po, isang palakas sa palakpak para sa Panginoon. Let us go to the biblical principle so that we will be guided accordingly.
The scripture is telling us in Genesis chapter 2, verse 18. It says here, God, sabi rito, sa verse 27, Genesis chapter 26, verse 27, then God said, let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, in the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all creatures that creeping along the ground. 27, so created mankind in his own image. In the image of God, he created them, male and female, he created them. So I would like to give an emphasis, male and female, he created them. And take a look at verse 28, just like, I would like to just point out something here. God blessed them and said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth, subdue the earth, rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, and over every living creature moves on the ground. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, as you can see in the Bible, it is God who created us in the image of our Creator, but giving an emphasis male and female. So therefore, when two become one, that is in the image of God. Malinaw po ang pagkakasabi dito. So God created mankind in His own image. In the image of God created them, male and female, He created them. So therefore, when male and female become one, that is the reflection of God's image. And therefore, it is a wonderful thing and a miracle to two persons to become one in union. So, yun po yung miracle po. It is a divine because it is God who instituted. Second, Genesis chapter 2 verse 18, the Lord said, it is not good for a man to be alone. Malinaw po. It is not a good for a man to be alone. At ang sabi ng Diyos, I will make a helper suitable for him. So just note the word suitable for him. Meaning to say, complements, completion. So ibig sabihin po, without Gladys, Michael Wahe is incomplete. There is what we call an emptiness, whatever, anuman ang kanyang marating, his quest for something or probably achievement, career, whatsoever. But again, at the end of the day, merong missing link. Because sabi ng Panginoon, hindi tama na ang lalaki ay nag-iisa. It is not good for a man to be alone. Kaya po, napapansin po natin, ang lalaki ho, basically, the orientation of God's creation sa mga lalaki, kasama ko doon. Generally speaking, hindi naman lahat, but generally speaking, medyo tahimik po kami. Hindi po kami masyadong maraming sinasabi, Generally, but not all, I'd like to clarify that. Kasi nag-iisa kami, wala kaming kausap eh. Pero nung dumating si Eva, ngayon ay si Gladys sa buhay ni Michael, naging dalawa, may kausap na. Kaya po, ang sabi po ng study shows and telling us, ang kaya capacity lang ng lalaki para umubos ng kanyang pagsasalita o conversation is 5,000 words in a day. Tanong nyo sa akin, ilan po sa mga babae? Tanong nyo po sa akin, ilan? 50,000 words. Based on my experience, di naman po ako siguro outside dito lang bumamaya. Nandito rin po yung pinakamagandang babae sa aking paningin. Katulad ni Michael, parang ang kausap niya lang, nakikita niya si Gladys. Siya ko talaga, kailangan niyang sabihin lahat ng gusto niya sabihin sa isang araw. Kasi pag hindi niya nasabi, kung may natirang 10,000 words, carry over yon the following day, 60,000. Mahirapan ako eh. Kaya kahit minsan pagod, pag nagsasabi, sige, Kaya mga lalaki, tipo, agree lang kayo na agree para maubos na. Nandiyan pa ba kayo? Now, in John chapter 2, verses 1 and 2, meron naganap na kasalan sa Kana. Sa mga nag-aaral ang kasal sa Kana.
Hindi mo na-gets kasi mabagal yata internet. Ibig sabihin, pag nag-aaral ka, wag mo nang boyfriend, mag-girlfriend kasi nag-aaral eh. Kaya para yung kasal, saka na pagtapos ng mag-aral, pag-graduate na. Yung pala yun. Jesus and His disciple, they're invited sa isang wedding, katulad po nito. And then that is the first miracle happened during the earthly ministry of Jesus. Yung tubig ay ginawa niyang alak. Kaya ho, mag-ipon kayo ng maraming tubig mamaya ho, ah. Baka ho maging alak. Joke lang po yun, joke. So, napakagandang environment, napakagandang scenario, situation, na yung Panginoong Yesus, na source of miracle, ay naganap ang kaunang miracle niya sa wedding. So, if you could release your faith, no? Especially Michael, Gladys, you have to release your faith. Sa kasal lang ito, sa kasal niyong ito, there will be a miracle in your life. Do you believe that? Of course, can we give God the best clap offering? So, napakahalaga po ang araw na ito at oras na ito para sa kanila. Because this is another stage of their life. Panibagong yugto. No? Hindi ka na bachelor. Okay. Tapos si Gladys, sa kanyang haba-habang pananalangin at pag-aantay. Ano yung nasabi ko yesterday? Sa haba-haba din ng pag-aantay, ang dulo ay tagumpay. Kaya siya ho, talagang tagumpay. Kasi ho, yun talaga ang pangarap ng mga kababaihan. So therefore, tayo pong lahat na nandito, let us give our blessing prayer. No, napakaganda ho na nandito ho tayo, no? You know, you are being special. Sa karamihan ng kamag-anak, kaibigan, kakilala, kayo po ay naimbitahan. Because you are so special para sa kanila. And let us grab this opportunity na later tayo naman na mag-release ng blessing para sa kanila. Pwede po ba yon? I will not take you long. I know, medyo exciting po yung yung pagdating sa climax, ano ho, sa pagtitipong ito. Let us now proceed to the ceremony proper. May I now call the one who will give the candle. Okay. Sige po, pakiisindihan po yung dalawang maliit. And then, pakisindihan na rin yung malaki. In John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that is made. Verses 1 to 3 referring to the Lord Jesus Christ. And in John chapter 1, verse 14, that is the reference and the evidence that the Word became flesh. And that is the Lord Jesus Christ. You know, pinili ng Panginoong Yesus na samahan tayo sa mundong ito. That's why kung tayo ho ay umiiyak at alam ni Lord yung pakiramdam na umiiyak, alam din niya yung pakiramdam na nagugutom. Sapagkat may mga pagkakataon, nagugutom siya, inalok siya ng pagkain ng kanyang mga disciples. Kapag kayo ay nasasaktan, alam din ng Panginoong Yesus kung paano masaktan. Kung kayo po ay binitray ng isang kaibigan, ng isang malapit sa inyo, nasaktan kayo, Jesus also betrayed by His own disciple. But the Lord chose to be among us. And what's the point? Sabi po ng verse 3, through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Wala daw hong bagay na nalikha maliban sa ating Panginoon. Kung wala siya, wala tayo. Lahat ng meron ngayon, kung wala ang Panginoon, wala ang salita na nagkataong tao, wala ho. Nothing. Kaya ho nagkaroon ng kulay, ganda, ayos, order, halagang mundong ito.
because the Word became flesh dahil sa Panginoon. Kaya nagkaroon ng halagang buhay natin dahil sa Panginoon. We know that. All of us still know that. In replacement, in substitution, dapat tayo ang sinintensya ng kamatayan dahil tayo nagkasala. Tayo po lahat ay nasa death row. Mas pinili ng Panginoon, sabi niya sa kanyang ama, Ama, substitution, ako ang papalit sa kanila. Kukunin ko ang kasalanan nila, aakuhin ko, para yung nakakabit na sentensya sa kasalanan nila, sa akin mapunta. That's why the Lord Jesus died on the cross. Para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat, sa mga kasalanan nating nagawa. Kaya ho, napakabuti ng ating Panginoon. In verse 4 says, In Him was life, and the life was the light of all mankind. Sabi po sa talatang 4 ng John chapter 1, sa Kanya ang buhay. Sabihin nga po natin, buhay. Alam niyo po, naalala ko pagka ako po ay nagbabasa ng Biblia, pag naalala ko yung nababasa ko sa tang buhay, naalala ko yung sinabi ng John chapter 10 verse 10. Alam niyo po ba kung nakalagay sa John chapter 10 verse 10, sabi po roon, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Alam niyo po ba maraming relationship, especially marriage relationship, mag-asawa naghihiwalay because Satan wants to destroy marriage life. Sirain ang mag-asawa, yung relasyon, sirain ang pamilya. That is the very reason and purpose of the enemy, Satan, kaya po siya napunta rito. But look at verse 10, letter V. Sabi po ng John chapter 10, verse 10, letter V, sabi ng Panginoon, But I have come to give you a rich and satisfying life. To give you a life and have it more abundantly. So kapag ang tao ay nagkaroon talaga ng relasyon sa Panginoon, magkakaroon siya ng magandang buhay. Rich and satisfying life. Dalawa lang naman ang quest natin sa buhay eh. Maging successful at maging prosperous. I for one as a father, I want my family, I want my daughter, I want my son, mga anak ko, to become successful in their career, maging maayos ang kanilang buhay, maging komportable. Yun ho ang pangako ni Jesus. Sa sino mang magbibigay at mag-aalay ng kanyang buhay at magkaroon ng relasyon para sa Panginoon. But verse 5, I would like to give an emphasis here. Sabi ng verse 5, the light shines in the darkness. That's why symbolically, these candles, a symbol of light coming from the Lord Jesus. Because Jesus is the source of light. Sabi ron, ang buhay na nasa Kanya ay ilaw na nagbibigay ng liwanag sa sangkatauhan. Ang sabi po ng verse 5, verse 4 rather. At ang sabi ng verse 5, the light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. So ang liwanag, nagbibigay sa dilim ng liwanag sa kadiliman, at ang kadiliman ay hindi niya magagapi ang liwanag. Ang punto ho natin dito, kaya meron tayong candle as a symbol that the Lord Jesus Christ is the source of light. Kung sakasakali, hindi naman natin pinagpipray, but kung mangyari, that there will be a times of darkness sa kanilang marriage life, ang magbibigay liwanag noon sa kanilang buhay ay ang Panginoong Jesus. So therefore, I would like you to, gusto ko makita niyo isang gesture na gagawin natin. If I may request, Michael and Gladys, please rise up. Tawagan ko ulit yung dalawang magigiting na sponsor ng, nandiyan pa ba kayo? Yung light. So there will, magkakaroon tayo ng gesture. Kaya bang, okay, pwede. Okay. Pwede rin ako, sideline. Kanino yun? Okay. Sige.
Okay. Okay, papatindi naman natin eh. Brother Rico, pakibigay kay Gladys. Hindi, mamaya na. In the event or scenario na yung ilawan ni Gladys ay walang ilaw, tingin po ninyo saan siya kukuha ng ilaw? Siyempre sa asawa niya. Okay. In the event na wala yung ilaw ni Michael, saan siya kukuha ng ilaw sa palagay niyo? Kay Gladys. Pwede ba natin palampakan ang dalawang ito? Okay. Pakipatay yung dalawa. Okay. Now, what happened then kung yung ilaw nila pareho wala? Sa palagay nyo, saan sila kukuha ng ilaw? Sa source of life. And who is that? And that is the Lord Jesus Christ. So, hindi na po natin papakita, at least nakita natin, silang dalawa ho, yung kandila nila, supposed to be pupunta rito para magbigay liwanag ulit sa kanila. Do you follow? Naiintindihan po ba natin ang symbolic nitong candle light? Kaya ho silang dalawa, maghugutan ng lakas, magpapalakasan. Pero kung sakaling pareho silang mahina, hugot sila ng lakas sa ating Panginoon. And that is what to observe by the principals. That has to be observed by the ninong at ninangs. And of course, they're both parents. To see to it na yung kanilang ilaw ay may ilawan, may liwanag. And you must lead them to the Lord. Because that is the established biblical principle that the source of light is Jesus. Maraming salamat. Makakaupo na po kayo. Okay. Michael. I, Michael Wahe, take Gladys Cervantes To be my wedded wife. to be my wedded wife, To have and to hold. to have and to go From this day on. from this day on, For better or worse. for better and for worse, For richer and for for richer and for poorer, sickness and in health. in sickness and in health, To love and cherish. to love and cherish, Till death do us part. till death do us part, According to God's holy law. according to the God's according law. And I give you my sincere promise. I give you my sincere promise. I, State your name. Gladys Cervantes, Take you. take you, Michael Wahe. Michael Wahe, To be my wedded husband. to be my wedded husband, To have and to hold. to have and to hold, From this day forward. from this day forward, For better or for worse. for better or for For worse, richer and for poorer. for richer and for poorer, In sickness and in health. in sickness and in health, To love and to cherish. to love and to cherish, Till death do us part. till death do us part. According to God's holy law. According to God's holy law, I give you my sincere promise. I give you my sincere promise. Let us now proceed to the ceremony of exchanging of rings. And let us call the ring bearer. So as we now witness the ring ceremony, ano po ang nakikita nyo sa loob ng singsing? Yan, nakikita po ba kayo? Actually, wala po. But there is what we call imaginary center. Sabihin nga po natin, imaginary center. Sa gitna ho nito, meron ho siyang center that is imaginary, and that is the Lord. Because the author of love in 1 Corinthians chapter 13, you can see the definition of love between the two, between Michael and Gladys. So there is an imaginary center, and that is God, who is the center of their marriage life. Sa kanilang bagong yugto na sisimulan, bagong buhay, para magsimula ng pamilya, dapat po ang sentro talaga ay ang Diyos.
Pangalawa po, round. Sabihin nga po natin round. One small round. Ibig sabihin po, walang ending. Wala po siyang putol. Cycle po siya. So, ibig sabihin, dapat si Michael at saka si Gladys, dapat hindi napuputol yung pagmamahalan. Dapat cycle. Kung meron mang inuulit-ulit yung pagmamahal, at kung meron mang dapat hindi inuulit, yung kapintasan, yung flaws, yung kamalian. Kasi ang sabi ng Bible, let us learn to forgive and to forget. Kaya ho kami ng wife ko, lagi kami pag nagkakaroon ng minsang diskusyon, sabi namin ang gamitin natin, tissue. Bakit po? Kasi pag panyo, suminga ka sa panyo, binulsa mo, nasan po yung sipon? Nandun pa rin sa panyo eh. Yan po ang kadalasan nagiging problem ng mag-asawa. Tama po ba? Pero pag tissue, ginamit mo, pinunas mo, luha o kung anong mang meron doon, tinapon mo, kasama na sa tissue yung issue mo. Tama po ba? Tama po ba? Kaya po issue plus letter T represent the Lord Jesus Christ, the cross. Idikit mo yung issue, yung cross, ilagay dagdag mo doon sa issue, ano mangyari? Tissue. Kaya po mawawala ang issue nilang mag-asawa kung sakali man magkaroon ng pag-aaway, pag-usapan at pagkatapos wala na. Kasi natapos na yung issue. Kaya ho, ganun ho talaga ang mag-asawa. Kailangan ho ay laging nagkakaintindihan, okay? At laging nagmamahalan. Okay, so ibibigay ko po itong singsing. Ayan. So wala ho bang, anyway, mamaya na. Suot mo na yung singsing. Okay. So ibig po sabihin, dahil si Michael ang nagsuot, parang sinasabi niya, I am committed to you. Ako ang nagpasimula ng pagmamahalang ito, tatapusin ko. Parang pelikula. And then, the bride will also give the ring to Michael. At dahil binigyan mo ako ng pagmamahal din ang ibibigay ko sa iyo. Yung pagmamahal na yon unending. You have to take into remembrance and bear in your mind round cycle, paulit-ulit na pagpapatawad, paulit-ulit na pagmamahal. Hindi paulit-ulit na panunumbat, hindi paulit-ulit na laging sinasabi kapintasan, kakulangan, because nobody's perfect. We can only be perfect because of Jesus. So, binigyan ka ng pagmamahal, unending cycle, ibalik mo ng unending ng cycle na pagmamahal. So, pwede ho bang palapakan po natin ang dalawang ito? Makakaupo na po tayo. Next, natawagan po natin ang bail sponsor. So, ilalagay po sa balikat ng lalaki yung bail at doon naman sa bride na si Gladys ay sa ulo. Ibig sabihin, ang authority ay na kay Michael. You know, everyone here, we have to understand that the Lord is the one who decides the family. Okay? Sa balikat. Tapos sa ulo. Yan. Kaya po nasa balikat, kasi ang babalikat ng pamilya, si Michael, andyan pa ho ba kayo? May mga pangyayari at sitwasyon na ang babae ang mas mataas ang pinag-aralan, o sabihin natin ang babae ang madiskarte, o babae mas matalino, may mga ganon. Pero sa disenyo ng pagpapamilya, ang lalaki pa rin ang may otoridad. We cannot question the wisdom of God. Kahit na meron kang pwede mong justify, hindi mas magaling ako sa kanya, no. Pwede mong sabihin, sige, kung ang babae magpipilit na siya ang magdidesisyon at siya ang may authority, mawawalan ng balanse ang pamilya. I tell you, there will be no balance in the family. Magkakaroon yan ng effect sa behavioral ng kanilang magiging anak.
That's why we have to make it clear that in the Bible, it is God who designed the family and the authority was given to the man, sa lalaki. Hindi po dahil ako ay lalaki. It was God who made that design in the family. Kaya may papakita ni Gladys sa kanyang papapakumbaba at ang submission niya kay Michael, kahit na sabihin natin, halimbawa, mas malaki ang sahod niya, kasi pareho silang may trabaho, kahit na mas madiskarte, mas magaling siya. Pero pagdating sa decision making, ang masusunod, lalaki pa rin. Pwede niyang ibigay yung ideas, pwede niyang ibigay yung kanyang suggestions, pero bandang huli, lalaki pa rin talagang magde-decide. Kaya ho kami din, malinaw po sa amin sa mga anak namin, pwede silang maglabi, pwede silang maglambi sa mami nila, but when I say no, it is really no. Para clear tayo doon. Isa lang ang decision maker, isa lang ang head. Kasi po, pag dalawa ang head, anong tawag doon? Monster. Kaya ho, basically and normally, isa lang po ang nagde-decide, ang lalaki. Now, syempre, si Michael, ang protection naman ni Gladys ay si Michael. So Michael, you have to protect your wife. Or to be your wife, kasi hindi ko pa dinideclare. Poprotektahan mo siya, aalagaan mo siya, mamahalin mo siya. Okay? So that is the symbol of bail. Now, let us now proceed to the ceremony of court. Napansin niyo po ba yung court na inilagay po nila? It's a symbol of infinity. So, ibig sabihin, infinite your love. Wala pong katapusan. Infinite. Infinity. So, it's kind of love that is infinite. Kaya po, parang nakapilipit. Symbol kasi ng infinity yun eh. So, yung kanilang binding is forever. Kaya nga, till death do us part. Yung kanilang vow kanina, yung kanilang sincere promise to one another, kaninang ginawa nila, they are bind to that till death do us part. Ang pwede lang magpahiwalay sa kanilang marriage life is death. Nandyan pa ho ba kayo? Do you follow? So that is a symbol, but that is the declaration of their faith. Na sila'y magmamahalan anumang mangyari. Sabi nila, walang forever. Well, pagdating po sa marriage life, it must be forever. Because it is God's design na magmahalan kayo hanggang sa huling hininga ng inyong buhay. So let us proceed to the another important, the Bible ceremony. Pwede bang matawagan po natin? Nandito na po ba yung Bible? Okay. As I read a while ago in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Biblia po ay hindi naglalaman ng salita ng Diyos. Magugulat ah. It does not contain the Word of God because it is the Word of God. Hindi lang siya naglalaman, ito mismo ang salita ng Diyos. The totality of it is the Lord Jesus Christ. That's why they have to love the Bible. Because the totality of the Word, and that Word became flesh, and that is Jesus, must be the very foundation of their marriage life. So, as a symbol, pwede bang ipatong niyo yung kamay sa Bible na ito? Ako po yun. Ako po ay nangangako na magiging pundasyon ng aming pagmamahalan at pagpapalaki ng aming magiging anak ay ang salita ng Diyos. Joshua 24:15 says, that as for me and my household, we will serve the Lord. Dapat si Michael, dapat si Gladys,
sa kanilang magiging supling, later on, dapat sila po ang nag-lead sa kanilang mga anak sa paglilingkod sa Diyos. And the very basis and foundation of their family is the Word of God. As Joshua said in 24:15, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Secondly, Psalm 127 verse 1 says, unless the Lord build a house, they labored in vain who built it. Ulitin ko po yon. Maliban na ang Diyos ang nagtayo ng tahanan, silang nagtatayo nito ay nagtatayo ng walang kabuluhan. Gladys, Michael, kahit anong pagpupursige nyo sa trabaho, kahit isipin nyo ang magandang plano, educational plan, kahit anong medical plan para sa inyong mga anak, kung wala ang pundasyon ng inyong magiging pamilya, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos, it will fail. It will end up with failure. Because sabi ng Psalms 127 verse 1, unless the Lord build the house, they labor in vain who builds it. Maliban na ang Diyos ang nagtaguyod ng tahanan, ng pamilya, silang nagtatayo nito ay nagtatayo ng walang kabuluhan. And the Bible is very clear. Kailangan, una sa lahat, ang Biblia ang maging sandigan ng pagmamahalan at pagpapalaki ng maayos sa kanilang magiging mga supling. Now, last but not the least, let us proceed to the ceremony of financial resources. Medyo modern na ho tayo, no ho? ATM na po kasi ngayon eh, online na eh. Ano ho? So, basically po, no, traditionally speaking, kakagisnan ko po yun. Sabi po nila, pagka sa mag-asawa, ang hawak ng pera o ang treasurer ng family ay asawang babae. Traditionally po, ay agree po ako doon. Totoo naman po yun, traditionally. Pero sa ngayon ho, nagbabago na po ang pananaw ng mga tao. Bakit? Bakit po nagbabago? Kasi ho, meron hong lalaki na mas magaling mag-manage ng pera kaysa sa babae. Merong mga babae na medyo katiwaldas, joke. Ibig sabihin po, mas madiskarte, mas masinong mag-alaga o mangalaga o mag-ingat ng yaman ng pamilya yung lalaki. Or pwede naman din babae talaga. Kaya nga it depends on them. Kaya nung ibigay ko ng counseling sa kanila, nasa sa inyo how you will manage your resources. Ang sabi ko sa kanila, you have to make a simple mechanism or formula para hindi pagtalunan ng pera. Kasi kadalasan po sa mag-asawa, isang issue pera. Kaya ho kami din, based on our experience, kami ng asawa ko po, ay inayos po namin yung mekanismo kung paano namin hindi pag-aawayan ng pera. And I shared that sa kanila. So it's depend on them kung sino yung magaling mag-manage, sino yung magaling dumiskarte sa pag-iingat, at kung sino yung mas matipid. Ulitin ko ho, mas matipid. Iba ho yung maramot sa matipid. Meron kasing negative connotation kasi yung matipid eh. Yung matipid, pag gumastos, iniisip. Nandyan pa ho ba kayo? Every single centavo counts. What do you mean by that? Bawat bibitawang pera may halaga. Pupunta sa mahalaga at hindi pupunta sa luho. Kaya sabi ko sa kanila, secure your family, secure your children when it comes to finances. So, merong never say yes when it comes to your children. When it comes to their future, you have to build a fund for them. And that is uncompromised. And second, give what is due to God so that you can be blessed. So, sa pagkakataon po ito, ipaubaya po natin sa kanila kung sino ang magmamanage ng resources nila. It's up to them. Basta in my opinion, there must be an agreement between them. Bakit po? Sila naman po kasi magtataguyod ng pamilya nila eh. Tama po ba? At sila po ang makakaalam ang magiging sitwasyon nila in the long run. Sa una ho, di pa naman nila mapipigure out yan eh. But in the long run, malalaman na nila, ganito pala, doon na makaraan, ito yung sitwasyon natin, ganito, ganyan. So, sa pag-uusap nila, makikita ngayon kung sino mas magaling mag-manage. At doon ibigay ang pamamahala ng kaperahan, ng resources. Can you hold this ATM card?
Father God, in the name of Jesus, I speak blessing upon them. There will be increase, resources, and protection coming from you. I now release my pastoral blessing and prosper them in the mighty name of Jesus. This we pray. Amen. Isa ba lang sa palakpak para sa ating Panginoon? As we continue, allow me to recognize all the principal sponsors. This is your moment, commitment of prayer and support. Pwede ho ba matawagan at tumayo po lahat ng mga ninong at ninang? Possible po ba makalapit po kayo sa kanila? You have your commitment. Dapat meron kayong commitment para sa kanila. Dapat po, anytime of the day na mga ilangan po sila ng tulong, nandyan po kayo. Either spiritually, morally, mentally, physically, and all aspects, you're available and ready to help them. Bakit po? Tumatayo po kayong pangalawang magulang. Andyan pa ho kayo. Sa akin ho, kahit ho kayo tumatayo ng pangalawang magulang, ang ibig pa rin sabihin nun, magulang na po nila kayo. Andyan pa ho ba kayo? Kaya ho dapat, meron po kayong attachment sa kanila. Sila po, ako naniniwala, kasi ganoon din ho kami. Pinag-isipan po namin sino yung mga ninong at ninang na kukunin namin. Yung alam namin, pwedeng yung mapagkakatiwalaan namin, yung malapit sa amin, yung mamahalin din kami, papahalagahan din po kami. So, ganun din po sila. Kaya sa karamihan ng kanilang mga inisip, kayo po ang nagwagi. Kayo po ang pinagpala. Kaya po, pagkakataon po naman na maipakita natin yung commitment natin, you will pray for them. That is a prayer for commitment and support. Kung ano pong nasa puso po ninyo, yun po ang pinakamagandang panalangin coming from your heart. At ang witness po natin ng Panginoon, paano niyo po sila gagabayan, paano sila sasuportahan, tutulungan, sa anumang maaaring maging pangangailangan nila, bukod pa sa pwedeng itulong ng kanilang mga sariling magulang. Tama po ba ako? So po pwede po sa pagkakataong ito ay iton po ninyo yung kamay sa kanila, at mula po sa inyong puso ay magpahayag po kayo ng panalangin sa mga ilang segundo, and you can start praying now. Father God, ako po ay sumasang-ayon sa naging panalangin at release ng pagpapala, commitment, support, and prayer ng mga tumatayong ikalawang magulang sa mga ninong at mga ninang nito. Salamat po sa kanilang buhay. As they release blessing, I am praying, pagpalain mo rin sila. As they release support, marami rin taong pwedeng sumuport sa mga ninong at ninang na ito. Kung ano tinanim po nila, dalahin ko, Panginoon, yung dinang-anin nila sa maraming tao na nakakilala sa kanila at malapit sa kanila. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang mga ninong at ninang. You may be seated. Maraming salamat po. And may I call now the cord sponsor to take away that cord. Also, yung sponsor po ng bail ay tinatawagan na rin at pakitanggal po yung bail. Nasa highlight na po tayo. And one of the highlights, sila po ay magpapalitan ng pangakong galing sa puso. Tingnan po natin kung may iiyak o may tatawa. Sabi ko na nga ba, may tatawa o iiyak eh. Ayun.
hello my loves. Oh, you know. Ayun, I love you. Ayun, first of all, thank you Lord. Asawa ko na yung gusto kong makasama araw-araw. You know. Salamat kasi ikaw yung pinili ni Lord para piliin ko. Sa loob ng isang dekada na relasyon natin, andun na yung mga ups and downs. To the point na dumating na din sa hiwalayan. Pero wala ayaw mo akong bitawan. And sa wakas, ito na yung time na hinihintay natin. Gaya nga sasabi na sa salita niya, Isaiah 60:22. When the time is right, the Lord will make it happen. Kaya lahat talaga nasa right timing. Naalala ko lang din dati way back Lagro days. Noon kinuha mo yung phone ko na kala ko kung anong gagawin mo. Yun pala tatawagan mo yung number ko para makuha mo yung number. Yun. Okay din no? Pero kung di mo ginawa yun, edi wala ka sanang gwapong mapapangasawa. You know. Lagi kong sinasabi sa'yo na mas mahal kita kaysa mas mahal mo ko. It doesn't mean na mahal kita more than you do. Na kahit alam kong patay na patay ka sa akin. It means mas mahal kita sa bad days, mas mahal kita sa challenges, mas mahal kita sa lahat ng sacrifice, happiness, and achievements natin kasama. Kahit ano pang dumating na pagsubok natin, ikaw pa rin ang pipiliin ko. I do love you, and I always will. I vow to give you everything you've already given to me. Unconditional love, support, patience, and willingness to listen for the rest of our lives. You've made me excited to live my life more, and I promise na alagaan kita and yung magiging anak natin. Magiging masaya yung bubuhay natin na pamilya kasi galing tayo sa masayang pamilya. Ikaw ang magiging lakas ko at ako yung magiging sandalan mo. Andito lang ako lagi para sa'yo. Ako yung number 1 supporter mo. Kapag kailangan mo ng shoulder to cry on, tandaan mo, hindi mo lang ako yung gwapong asawa, best friend mo din ako. Alam kong walang permanento sa mundo. Pipiliin ko maging masaya kasama ka. Maaring mapagod ako sa mundo, pero hindi ako mapapagod sa'yo. Yes! And I love you. Pakinggan naman po natin. Sige po, palapakan po natin si Michael. Tingnan po natin kung iiyak ba o tatawa ulit. Let us now hear Gladys. Michael Galang Wahe. Kompleto? My best friend, my favorite enemy, my confidant, my lover, and now my eternal companion. Our relationship was tested with numerous adversities. Sinubok tayo ng tao, panahon, at maraming pangyayari. Marami kang naging dahilan para iwan ako, pero mas pinili mo na manatili. Thank you, Daddy. Thank you for choosing to stay despite of everything. Thank you kasi... Thank you kasi hinintay at sinamahan mo ako mag-grow. Thank you sa pagpaparealize ng napakaraming bagay. At heto na tayo, magsisimula ng panibagong yugto ng ating buhay. Di na ako makapaghintay na bumuo ng napakasayang pamilya kasama ka. Ini-imagine lang natin to dati, pero ito na tayo sa unang hakbang patungo sa habang buhay. Pero ito na tayo sa unang hakbang patungo sa habang buhay na kasiyahan, asaran at walang sawang pikunan. Mula ngayon, di ka naiiyak sa lababo. Binuking. Mula ngayon, di mo nakikimkimin sa sarili mo ang mga nararamdaman mo. Kasi ito na ako. May magandang asawa ka na makikinig sa'yo 24/7. Di ka nalugi. Di ka nalugi dito. Masarap na magluto.
Di lang kita bubusugin sa pagkain na aking ihahain. Bubusugin din kita at ang ating mga chikis sa pagmamahal, alaga at panalangin. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil higit pa sa gwapo, matangkad at singkit ang kanyang pinagkaloob sa akin. Looking forward ako, Daddy, to more challenges na malalampasan natin together. Maraming salamat, Daddy, sa pagiging una't huling pag-ibig ko. Minahal kita, minamahal kita, at patuloy na mamahalin pa. I love you, asawa ko. Happy anniversary and happy birthday. I love you. Palakpakan po natin. Para hong dumami ho langgam dito. Sobrang sweet. By virtue of the authority vested upon me by the Run to Jesus Ministry and by the Republic of the Philippines, I now pronounce you husband and wife. Palakpakan po natin sila. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, those whom God has joined together, let no man separate. Allow me to pray for you. May the Lord bless you and keep you. Michael and Gladys, may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance on you and give you peace. Amen. You may now face the congregation. Now, ladies and gentlemen, brothers and sisters, it is with much pleasure that I now introduce to you Mr. and Mrs. Michael Gladys Wahe, a newlywed, to the glory of the living God. In Jesus' name, amen. You may take your bow, and then you may now kiss the bride.